Para sa mga nagtatanong po kung ano ba yung mga requirements para sa pagkuha ng medical assistance or para sa chance na makapag-avail ng medical assistance sa Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS. So itong source po natin ay Bisaya dahil galing po ito sa DSWD Cebu, Region 7. Pero parehas lang po ang mga requirements kahit ikaw ay nasa ibang region po. So, siya nga po pala, ang medical assistance po, kahit na mag-apply po kayo, hindi po nangangahulugan na makakatanggap po kayo ng assistance. So, depende po yan dahil may i-interview po kayo, tapos titinan po ang inyong mga dalang requirements pagdating niyo po sa DSWD. So, para sa mga taga Cebu, so, pwede na po mag-process ng medical assistance sa Subang Dako, Mandawi City, sa Bagong Pilipinas Service Hub. So, nasa Subang Dako po, Cebu City. Bisitahin niyo po ang DSWD official Facebook page po nila. So, diretso na po kaagad tayo kung ano ba yung mga requirements na kakailanganin para sa pagkuha ng medical assistance. So, kailangan po dalhin ang original o certified true copy at isang photocopy po ng bawat dokumento na babanggitin po natin. So, again, isang original o certified true copy at isang photocopy ng bawat dokumento. So, para sa hospital bill, kailangan magdala ng medical certificate o clinical abstract o certificate of confinement. Kailangan ito po ay mayroong kumpletong pangalan ng doktor, numero sa lisensya, perma ng doktor, at dapat may pitsa po na hindi lalagpas sa 3 buwan mula sa pag-issue po nito. So, saan po ba makukuha ang medical certificate o clinical abstract? So, ito po ay kadalasan makukuha sa records section ng hospital. So, magtanong lang po kayo dyan sa hospital kung saan po nakakonfine ang inyo pong pasyente. So, pangalawang requirements, statement of account o yung tinatawag na SOA, hospital bill. So, kailangan din po na ito ay mayroong pitsa at kumpletong pangalan at pirma ng billing clerk. So, ang statement of account naman ay kadalasan makukuha ito sa cashier section po or sa billing section po ng hospital. Sa number 3, promissory note o certificate of balance. So, ito po ay kung ang pasyente ay nakalabas na po ng ospital, kailangan magdala po ng promissory note o certificate of balance na kailangan meron din kumpletong perma, kumpletong pangalan at perma ng credit and collection officer. So, pang-apat, 2 kopya po ng valid ID. So, 2 po ang photocopy dapat sa valid ID. At syempre, kailangan dala din po ang original na valid ID. At mas makabubuti kung ito ay PhilSys or National ID. Pero tinatanggap din naman po ang ibang government ID. So, ito po ay ID, valid ID po ito ng tao na magpuproseso po ng request doon sa DSWD or sa Bagong Pilipinas Service Hub. So, hindi po valid ID ng pasyente. Inuulit ko, ito ay dapat ay ID po ng magpaproseso or magsasubmit ng requirements doon po sa DSWD. So, again, 2 kopya po dapat, 2 photocopy ng valid ID. So, number 5, kailangan din po ng social case study report, yung ini-issue po sa City or Municipal Social Welfare and Development Office kung saan ang pasyente ay residente. Pwede din yung galing sa Medical Social Service Hospital kung saan nakakonfine ang pasyente. At pang-6, dapat mayroong authorization galing sa pasyente at kopya ng kanyang ID. So, ito ay para lang po sa kung ang magsasubmit po ng requirements or ang magpaprocess po ng requirements ay hindi po immediate member sa family. Anong ibig sabihin ng immediate member? So, halimbawa, kung na-admit ang iyong asawa, so kung ang husband ang na-admit, so ang immediate member ng husband ay ang mga anak at ang kanyang asawa. Kung ang wife ang na-admit, ang immediate member ay ang husband at ang kanyang mga anak. Kung ang anak naman ang na-admit na hindi kasal, yung immediate member ay yung kanyang mga magulang. So yan po. So kung immediate member ang mag-process or mag-submit sa DSWD or yung hihingi ng medical assistance, so hindi na kailangan ng authorization letter. Pero kung
hindi immediate member. Ang mag-process, kailangan magdala ng authorization letter galing sa pasyente at kopya ng kanyang valid ID ng pasyente at syempre yung dalawang photocopy din ng magpo-process. So, paano ba gumawa ng authorization letter? So, simple lang, lagyan mo ng pizza sa itaas, tapos lagyan mo ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, tapos lagyan mo ng Dear Ma'am or Sir. So, ako po so yung pangalan, isulat ang pangalan isulat ang pangalan ng pasyente, sabihin mo, ako po tapos pangalan ng pasyente, pinahihin na nagpapahintulot sa tapos pangalan mo na ikaw na mag-process, tapos na magproseso ng aking medical assistant sa Department of Social Welfare and Development. So, yan lang, ganyan lang po kasimple. So, importante mayroong pirma ng pasyente sa ibaba ng letter at kailangan magdala ng kanyang valid ID. So, ulitin po natin mga requirements para sa pagkuha ng medical assistance, medical certificate o clinical abstract o certificate of confinement, statement of account or yung hospital bill, promissory note o certificate of balance kung ang pasyente ay nakalabas na sa ospital, 2 kopya or photocopy ng valid ID ng magpo-proseso o ng tao na magsasubmit sa DSWD, social case study report galing sa City or Municipal Social Welfare and Development Office, kung saan ang pasyente ay residente, pwede din na yung galing sa Medical Social Service sa ospital kung saan nakakonfine ang pasyente. Pang-anim, ang authorization letter kung ang magpo-process ay hindi immediate member. So, yan po yung mga kakailanganin po na requirements. Pero tandaan, ito po ay para sa yung mga exempted dito sa requirements na to, yung sa chemotherapy, dahil iba po ang requirements. So, gagawa tayo ng video po tungkol dun. So, inuulit ko po, hindi po automatic na makakatanggap. Hindi po ibig sabihin na kung nakapasa ka na ng requirements, hindi po ibig sabihin na mabibigyan ka dahil kailangan po nilang i-interview ka at yung i-assess nila ang iyong mga requirements na dala. So, salamat po sa panonood. Sana po ay makahingi po kayo ng tulong sa ating Department of Social Welfare and Development.